Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guro na tutulong sa inyo upang matutunan ang paggawa ng compost, organikong pataba, at natural na pestisidyo. Para sa araw na ito, sama-sama tayong mag-explore kung paano natin maisasagawa ang mga ito sa simpleng paraan sa bahay. Ang mga aralin na ito ay hindi lang makakatulong sa ating mga halaman, pero pati na rin sa kalikasan. Mga kasanayan, nakagagawa ng compost, organikong pataba, at natural na pestisidyo na magagamit sa paghahanda ng lupa at pangangalaga ng mga pananim. Mga layunin, na isalang-alang ang tamang hakbang at pag-iingat sa paggawa ng compost, organikong pataba, at natural na pestisidyo. Magbalik-aral muna tayo sa nakaraan nating aralin. Ano-ano ang mga iba't ibang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng mga pananim? Ikaw, kamusta ang iyong itinanim? Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa iba't ibang pamamaraan sa pag-aalaga ng mga pananim? Bago tayo dumako sa ating aralin, pag-aralan natin muna ang mga salitang babanggitin sa ating aralin. Compost pit ito ay paghuhukay sa lupa kung saan ilalagay ang mga nabubulok na mga bagay para gawing pataba. Organikong pataba, ito ay kadalasang hinahalo sa tubig na ididilig sa mga halaman upang madagdagan ang sustansya ng lupa. Ang natural na pestisidyo naman ay ginagamit upang mapuksa ang mga peste na dumadapo sa mga halaman. Ilan sa halimbawa ng natural na pataba ay fermented plant juice o FPJ. Ito ay pamamaraan ng pagkuha ng dagta ng mga halaman sa pamamagitan ng fermentation upang gawing organikong pataba. Fermented fruit juice o FFJ. Ito ay pamamaraan ng pagkuha ng dagta ng mga prutas sa pamamagitan ng fermentation upang gawing organikong pataba. Fish amino acid o FAA. Ito ay pamamaraan ng pagkuha ng sustansya mula sa mga isda sa pamamagitan ng fermentation upang gawing organikong pataba. Alam nyo ba mga bata na ang pag-iimbak ng mga nabubulok na basura sa hinukay na bahagi ng isang malawak na bakuran ay tinatawag na compost pit? Samantalang ang pataba na makukuha mula sa compost pit ay tinatawag na compost. Narito ang mga sumusunod gabay na paggawa ng compost pit. Una, pumili ng lugar na tuyo, patag, malayo sa kabahayan o anumang tubig. Pangalawa, hukayin ang lupa ng 2 metro ang haba, luwang, at lalim. Paalala, mag-ingat sa paggamit ng mga kagamitang matutulis upang maiwasan ang disgrasya. Pangatlo, ilagay sa loob ng hukay ang mga pinutol na damo, basurang nabubulok, at mga pinagbalatan ng gulay at prutas. Pang-apat, patungan ito ng dumi ng hayop tulad ng dumi ng baboy, manok, o baka. Pang-5, ulitin ang pagkakasunod-sunod ng damo, nabubulok na basura, dumi ng hayop, abo, at lupa hanggang mapuno ang hukay. Pang-6, sabuyan ito ng abo at patungan ito ng lupa. Paalala, mag-ingat sa paglalagay ng abo sa pit upang hindi makadisgrasya ng kaklase at panghuli, patagalin ng 3 buwan o higit pa upang mabulok. Kunin ang mga compost sa pamamagitan ng pagsasalandre gamit ang metal screen na maliliit ang mga butas. Samantala ang basket compost ay isinasagawa kung walang sapat na lugar para gumawa ng hukay. Ito ay kagaya rin sa paggawa ng compost pit maliban sa kung saan ilalagay ang mga nabubulok na mga bagay. Maaring gumamit ng niresiklong lagayan gaya ng timba, balde, paso o anumang bagay na maaari pang gamitin. Maaaring gamitin ang compost pagkalipas ng 2 buwan o higit pa. Sagutin natin ang mga gabay na tanong.
Sagutin natin ang unang gawain, paggawa ng compost. Kumpletuhin ang mga sumusunod upang makabuo ng isang pangungusap. Ang pinagtamnang lupa ay nangangailangan ng sustansya gaya ng nitrogen, phosphorus, at potassium. Ngunit ang mga sustansyang mula sa lupa ay maaaring hindi sapat kung kaya't kailangan ng pataba or abono sa pinagtamnan. Ang ilan sa mga organikong pataba o organic concoctions and extracts ay fermented fruit juice, fermented plant juice, fish amino acid, kuhol amino acid, indigenous microorganisms, bokashi, oriental herbal nutrients, at calcium phosphate. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng organikong pataba. Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Gawin natin ang ikatlong gawain. Halina't pag-aralan natin ang paggawa ng natural na pestisidyo na maaari nating gamitin sa ating mga halaman o pananim. Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Gawin natin ang ikaapat na gawain.
Ano-ano ang mga mahahalagang dulot ng paggawa ng compost pit o basket compost, organikong pataba at natural na pestisidyo? Gawin ang lingguhang reflection log. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.